Palakpakan natin ng gobyernong Marcos at si Presidente Marcos. Palakpakan natin dahil mga bossing, meron po siyang mga napakaraming investment pledges na nakuha na naman sa Singapore. Alam mo, sa totoo lang para sa akin okay na rin to kung ganyan din lang ng ganyan. Kada alis mo, marami kang inuuwing pera. Huwag ka nang umuwi, talagang ikutin mo na yung buong mundo. Imagine mo kung lahat ng buong mundo inikot mo tapos makakuha ka ng investment pledges. Wala na tayong problema sa kahirapan. Wala tayong problema. Di ba ngayon nagpunta ka Singapore? Ikot-ikutin mo na lahat yan. Malaysia, Cambodia, Mongolia, India. Ikutin mo na lahat para talagang yung pledges mas marami syempre. The more countries visited, the more chances of investment pledges. So imagine, siguro pag naikot mo yung buong mundo hanggang North Pole at saka South Pole, palagay ko mababayaran na lahat ng mga utang ng Pilipino. Bakit? Ang daming pledges na sumapasok niyan. Siguro dito nga lang Singapore, ang daming pledges na pumasok. Sabi ni Gemanin Garcia, pledges na naman. Okay lang yan. Di pa kayo nasanay. Yung di presidente natin, puro pledge. Puro pangako, puro pangarap. Wala rin naman natutupad. Ganun din yan. Siyempre, anong ipapangako niya sa'yo kung yung mga investor niya nangangako lang din sa kanya? So puro pangakuan lang yan. Pagkano ang ticket ng F1? Sabi nila 10,000 Singaporean dollars. So how much is a 10,000 Singaporean dollars? Let's Google it. Para na tayo sa kabutas, i-Google natin. 10,000 SGD to PHP. 10,000 ang 10,000 po ay 415,396 pesos. Parang halos kalahating milyon lang naman. Ay, hindi, kalahating milyon. Ganun po kamura yung na yan. Pero hindi naman siya nagbayad ng ticket. Inimbita naman siya ng Prime Minister ng Singapore. Kaya hindi naman siya sigurado nagbayad ng ticket. Hindi ko lang alam yung mga kasama niya. Kasi palagay ko, yung 400,000 na yan, doon lang yan sa loob nung ganun-ganun. Pero yung makapasok ka hanggang doon sa yung parkingan ng Ferrari, sigurado ko talagang VIP to the VIP passes ka dyan. Sabi nga ni Joseph Tolpo, siya nga doon nakapanood ng F1 racing sa Abu Dhabi, libre, di ba? Mahal talaga yun, pero hindi naman magbabayad yan si BBM. Kasi nga, in-invite naman siya nung Prime Minister naman ng Singapore. Yan, tingnan natin. Tingnan natin mga bossing itong balitang to. Ng mga investment pledge si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Singapore. Nanood din muli ang Pangulo ng Formula 1 race na naging kontrobersyal noong nakaraang taon. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Muling nagkaharap sina Pangulong Bongbong Marcos at Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong sa Singapore bago ito umuwi sa Pilipinas kagabi. Nanood ang dalawang heads of state ng Ferrari clinch the podium sa Formula 1 Grand Prix base sa imbitasyon ni Prime Minister. Thank you very much po kay Ma'am Pasaway ako for sending Facebook stars. Salamat po. God bless you. Thank you for your support and sponsoring this live stream. You're amazing. Minister Lee, nakausap din dito ng Pangulo ang Deputy Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong. Sa post sa social media ni PBBM, sinabi niya na makakaasa raw ng mas malalim na tulungan sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore matapos ang pulong. Sinabi niya ring nanood sila ng Grand Prix ng mga opisyal. Matatandaan na nung nakaraang taon ay nanood din ng Grand Prix ang Pangulo pero nalaman na lang ito nang kumalat na ang mga larawan sa social media. Bukod dyan, nakipagpulong din si PBBM sa Dyson, isang Singapore-based multinational technology company. Nasa 11 billion pesos ang investment pledge na natanggap ng Pilipinas mula sa kumpanya. Plano rin daw magtayo ng Dyson ng bagong factory at research and development center sa Pilipinas. Aabot sa higit 1,200 Pinoy ang pwedeng mabigyan ng trabaho. Humarap din ang Pangulo sa Malaysia
pwedeng mabigyan ng trabaho. Alright. Syempre, tapos yung mga investors na yan, pupunta sa Pilipinas. Pagdating nila sa Pilipinas, na-scam sila sa airport. Tapos pagdating sa airport, ang init-init, ang pangit-pangit, ang baho-baho, sira pa yung CR. Tapos boom, paglabas nila, nakita nila yung traffic sa EDSA. Sabi nila, teka, balik na tayo ng Singapore. Sabi ko nga, bago kayo mag-imbita ng bisita, siguraduhin nyo na malinis yung bahay. Ganyan naman di ba? Mayroon akong iimbitahin na bisita pupunta bukas yung mga kasamahan ko sa trabaho pag sinabi ng nanay ko yan. Pupunta bukas yung mga taga-church ko Kung pwede, baka naman yung mga sigarilyo nyo itabi. Yung mga paa nyo, mga marurumi, baka naman pwede, wag nakapatong sa silya Yung mga damit nyo, baka pwede iligpit nyo muna. Baka kung pwede, wag kayo lumabas, mga buwisit kayo. Parang awa nyo na, may mga bisita ako bukas, ayaw kong mapahiya. Di ba ganoon naman dapat? Pag nag-aya ka ng bisita, nag-aya ka ng tawag din ng mga business partners mo, make sure that your house is, sabi nga nila, squeaky clean. Di ba? Dapat malinis na malinis, walang problema, walang agiw. Yung CR malinis, walang iihi ng nakatayo. Kailangan pag umihi kayo mga lalaki nakaupo para walang talsik. Kasi nakakahiya sa mga bisita. Parang awa nyo na kung pwede lang bukas magsilayas kayo ng bahay. Dahil nahihiya ako di ba dapat ganun? Nakikita nila, ang dami yung dito, palayan Ang dami yung palayan sa Pilipinas. Bakit kayo ang number 1 na importer ng bigas sa buong mundo? Ibig sabihin, ano yung mga lupa na yan? Ano yung mga tanim na yan? Ano yan, damo? Hindi ba? Tapos makikita nila, mahal ng kuryente. Hindi, actually, sa Asia tayo pinamahal ng kuryente. Pag ninegosyo tayo sa Pilipinas, tas ang babayaran natin sa kuryente, ganito. Tapos pag ninegosyo tayo sa Pilipinas, sa barangay clearance pa lang, pineperahan na tayo. Barangay pa lang yan, pupunta pa tayo ng police, ng NBI, ang dami nating mga ayusin mga papeles. Yung ease of doing business, wala dito sa Pilipinas. Puro red tape dito, lahat puro lagay. Wag na, sasabihin nila. Hindi pa tayo kumikita. Abonado na tayo. Hindi ba? Dapat ganun. Bago ka mag-iya ng mga bisita at pakakainin mo sa bahay mo, siguraduhin mong malinis yung bahay. Yun lang naman, sir. Baka yun na nga ang problema. Kasi kung ako, halimbawa, pupunta ako sa isang lugar, punta naman tayo sa inyo. Kung ako alam ko yung bahay ko madumi, magdadahilan ako, ginagawa kasi yung swimming pool sa sala namin Magulo sa bahay namin ngayon, wag na muna tayo magpunta, sa ibang araw na lang. Diba? Sa ibang araw na lang tayo magpunta sa bahay kasi yung swimming pool namin, 50 feet yun Doon sa sala ang ginagawa, kaya medyo matagal yun. Di ba, miski ikaw, alam mo sa sarili mo na magulo yung bahay mo, hindi mo sila papupuntahin doon. Kaya ito si Marcos, alam niya malinis ang Pilipinas. Alam niya maganda yung bahay niya. Kasi yun ang pinaparating ng mga chowariwap niya. Ang problema, pag itong mga to nagsipunta dito sa Pilipinas, patay na. Patay na. Asian Retail Specialist Valorem Group. Pinag-aaralan din daw nito ang pagpapalawak pa ng operasyon sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Sa pamamagitan nito ng pag-develop ng airport outlets para sa duty-free retail tourism. Sumaglit din siya sa Lucky Town Plaza na tambayan ng mga Pinoy sa Singapore, kung saan... Bakit pag sa Singapore namamasyal ka sa mall? Bakit pag dito sa Pilipinas hindi ka naman namamasyal sa mall, parang dirin-diri ka? Pag sa Pilipinas, tila mo dirin-diri kang makiharap sa tao, samantalang pag nasa abroad ka, naharap mo naman yung mga tao. So, nagpunta siya dyan sa mall, pinagkaguluhan siya. Uy, ang lakas mo ka Duterte, Ganyan kasi si Duterte, Gusto niya siguro ipakita na, I also have the Bongbong Marcos magic. Not just the Duterte magic, I have Bongbong Marcos magic. I will show you, haters, that there's a lot of us and there's little of you. Masigabong sinalubong ang Pangulo ng mga OFW na nakiselfie kay PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Tatandaan nyo yung sinabi ni Birsamin?
na nung pangalawang nagpunta siya ng Singapore at nanood ng F1 race, ang sinabi niya, hindi daw nila pinaalam na pupunta siya ng Singapore dahil para sa kanyang security. Because again, you know naman that our president is very popular. So pupunta siya ng Singapore, we're not gonna announce it. So, for security reasons. Pucha, for security reasons, tapos nagpupunta ka sa mall, na pagkarami-raming tao, pwede kang ututan dyan, pwede kang dukutan dyan or something, pwedeng masamang mangyari sa'yo dito. So, ibig sabihin, yung mga pinagsasabi nila Bersamin noong araw tungkol sa pangalawang pagpunta niya na hindi nila pinaalam gawa ng security reasons, anong security? Napaka-risky ng ginawa ng Presidente Bongbong Marcos na yan dyan.